week, we are still learning about the different ways of how we learn. Mahalaga na naiintindihan natin kung paano gumagana ang ating brain para makatulong ito sa ating pag-aaral. Kahapon, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa we learn when the brain gets information from the five senses. Naaalala niyo pa ba kung ano-ano ang five senses? Mamaya mag-review tayo. Mamaya, pag-uusapan rin natin ang tatlong uri ng representations or in English, 3 kinds of different representations. Ito ay ang concrete, pictorial, at symbolic. Medyo mahirap intindihin yung mga salitang yon, pero mamaya ipapaliwanag ko yun sa inyo. Mahalaga ang mga bagay na iyon na maintindihan natin upang maging mas kapaki-pakinabang ang ating mga pag-aaral. Kaya mga bata, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Theme of the week: different ways of learning. Today's topic: 3 ways of presenting a lesson. Today's guest: Crystal Jashel Patagnan. So kids, today we are going to learn about the different ways of how we learn. Mamaya, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng representations o iba't ibang uri ng mga gamit na pwede nating gamitin para tayo ay mas lalong matuto. Pero bago yon, mag-review muna tayo sa ginawa natin kahapon. Do you remember this? Ito ang ginawa natin kahapon. Basahin ko para sa inyo. We learn when the brain gets information from the 5 senses. Do you remember the 5 senses? Let's enumerate them. Ang una, sa 5 senses na ito ay ginagamit ang ating ilong or sense of smell. Natututo tayo kapag tayo ay nakakaamoy ng mga bagay na mabango o kaya mabaho. At ng mga bagay na yan, marami tayong nalalaman na attributes o mga katangian ng mga naaamoy natin. Ang susunod na sense ay ang makikita natin sa loob ng bibig o ang ating dila. Sa English ay tongue. That refers to sense of taste. Ang iba't ibang bagay na nakakain natin na mayroong mga iba't ibang mga lasa ay mayroon tayong natututunan sa mga ito. At ang susunod naman ay ang ating kamay o ang ating balat. This refers to our sense of touch. Maaari ang nararamdaman natin ay mainit o kaya ay malamig. Ang susunod ay sense of hearing. Ang ginagamit naman natin na body part ay ang ating tenga. Ang panghuli na sense ay ang sense of sight o ang ating mata. Sa mata, nakakita tayo ng maraming bagay. May mga nakikita tayong iba-iba ang kulay, iba-iba ang hugis, iba-iba ang anyo. At tandaan mga bata, ang lahat na impormasyon na nakukuha sa 5 senses ay nakakapagbigay sa ating brain ng iba't ibang impormasyon na napoprocess niya upang matuto tayo sa iba't ibang bagay na ating nakikita sa ating paligid at nakakasalamuha. Alam mo ba mga bata, mayroong 2 bagay na dapat kayong tandaan tungkol sa 5 senses. Sasabihin ko ang 2 salitang ito, alert at aware. Ano nga ulit yung una? Alert. Alert, tandaan natin, we should always be alert that the brain is receiving information from the 5 senses. Minsan kasi, ang ating brain ay nakakakuha na ng napakaraming impormasyon. Ang pangalawa sa alert ay aware. We should always be aware of how much information the brain is getting. Minsan kasi, alam niyo ba mga bata, na ang dami-dami ng impormasyon na nakukuha ng 5 senses natin. Ang tendency tuloy noon ay nagiging distracted tayo o hindi na tayo nakakapag-pay attention. Kaya kailangan mga bata kayo ay laging alert at aware. Dapat alam ninyo kung ang 5 senses ninyo ay kumatanggap na ng napakaraming impormasyon. Sa ganoong paraan, nasi-self-regulate natin ang ating sarili. Ito ang ibig sabihin ng salitang self-regulation. Kada
together. Sunday 25. Sunday 25. Objectives of the episode. At the end of the episode, the viewers will be able to learn about the 3 different ways of presenting a lesson. The 3 ways are concrete, pictorial, and symbolic. So kids, this week we are learning about the different ways of how we learn. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang kahalagahan ng tungkol sa thought bubble. Ibig sabihin nito, may paraan para makapag-concentrate tayo sa ating pag-aaral. Mamaya, pag-uusapan rin natin ang iba't ibang kinds of representation or different kinds of representation. Hi, Crystal! Hi, Teacher Sally. O, ganito, Crystal, magle-lesson na tayo. Handa ka na ba? Opo. Opo, o handa ka na. Ang lesson natin ngayon ay subject muna. Sasabihin ko sa'yo. Ang subject natin ngayon ay math. Ano po ang subject natin? Math po. Tama. Ang lesson natin ay counting numbers. Anong lesson po natin ngayon? Counting numbers po. Counting numbers. Pero bago tayo mag-lesson, meron muna akong ipapakilala sa iyo. Kaya may papakita ako sa iyo. Ito, ang tawag dito ay thought bubble. Anong tawag dito? Thought bubble. Thought bubble. Ibig sabihin ng thought bubble ay yung iniisip natin. Tungkol nga saan yung thought bubble? Yung iniisip natin. Yung iniisip po natin, tama. Anong pangalan po yung mababasa mo dyan? Ate Sally. Ate Sally po. Tapos po, dito sa kabilang thought bubble, anong mababasa mo? Crystal. Crystal? Sino si Crystal? Ako. Ikaw po. Ikaw po si Crystal, di ba? O ganito, Crystal ha. Dapat, pag nagle-lesson, tatandaan kapag nagle-lesson kung anong iniisip nung nagtuturo sa'yo. Halimbawa, ako si Ate Sally, o kaya sa bahay si Mama, o kaya si teacher sa school. Kung anong iniisip ni teacher, dapat yun din ang iniisip mo. Okay po? Okay, ganun yun ha. Dapat ganun. So, ibig sabihin, ang nasa isip lang natin ay anong subject? Math. Math po, tama. At anong lesson ang dapat nandoon sa loob ng thought bubble natin? Counting. Counting numbers. Counting numbers po, tama. Ganun po yun ha. Dapat, bago mag-lesson, bago tayo mag-aral, isipin muna natin ano yung dapat nasa loob ng thought bubble. Dapat ba, Crystal, magkaiba yung iniisip mo? Hawakan mo nga ito, Crystal. Dapat ba magkaiba yung iniisip mo at iniisip ni teacher o kaya ni Ate Sally? Hindi po. Hindi po. Kung ang nasa thought bubble ni Ate Sally ay math, counting numbers, ano rin dapat ang nandoon sa loob ng thought bubble mo? Anong subject? Math. Math. At anong lesson? Counting Counting numbers. Yan. Very good, Crystal. O, ready ka na? Sige, ilalagay ko po dito yung word na math. Okay po? Tapos, ilalagay ko rin sa thought bubble mo yung salitang math. Sige nga. Hawakan mo nga. Hawakan mo po yan. At hawakan ko rin yung sa akin. Oh, magkapareho, magkaiba. Pagkapareho. Magkapareho po. Tatandaan ha, kaya hindi tayo mag-iisip ng ibang bagay. Ang isipin lang muna natin ay ano po? Math. Math. Hanggang matapos natin ang lesson. Lesson. Okay, ready na po? Opo. Opo, tayo ay magka-counting numbers. Pero bago yun, count ka muna. 1 to 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, Crystal! Alam mo, Crystal, para mas lalong matutunan ng counting numbers, kailangan gagamit tayo ng 3 kinds of representation. Ang tawag doon ay concrete, pictorial, at symbolic. Di mo naman kailangan tandaan yon. Sinasabi ko lang sa'yo para alam mo kung ano ang ating pinag-aaralan. Ganito ha, meron akong ipapakita sa'yo. Unahin natin ang number. Alam na alam mo na to eh. Mag-start tayo sa number... Anong number to, Crystal? 5. Number 5. Very good. Pag sinabi nating concrete, ang concrete ay gumagamit ng real objects. Diba po?
Yan, real objects. Sige nga, pakita mo sa akin ang 5 pencils. Kuha ka, lagay mo sa table. Count ka po. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Tama. 5 pencils. Right? 5 colored pencils. Yan ay tinatawag nating concrete or using real objects. Ang susunod naman, hahanap tayo ng pictures na 5 din. Okay po? Ayan. Meron tayong pictures ng 5. Anong makikita mo sa pictures na yan? Flower. 5 flowers. Very good. Count muna natin. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. 5 flowers. Ayan ay, ang tawag sa representation na yan ay pictures. At ito yung symbolic. Number. Ano tong number na to? 5. Number 5. Very good. Good job. So, ano pa rin ang nasa thought bubble mo? Math. Math pa rin. Very good. Ibig sabihin nun, you're still paying attention. Good job po. Ayan. Sige, kunin mo muna ito. Pagsamahin mo po. Ayan, tingnan mo muna yan, ha? Mahalaga na gumamit tayo ng iba't ibang representations kapag tayo ay nagtuturo sa mga bata. Unahin natin ang concrete, o ibig sabihin, gagamit tayo ng real objects. Ang pangalawa, gumamit ng pictures, o kaya gumagamit tayo ng iba't ibang mga drawing. Ang pangatlo ay symbolic. Symbolic means letters, numbers, or words. O mga parents, dapat gumamit kayo ng iba't ibang representation depende sa kung ano ang kakayahan ng inyong anak. Gayon din sa mga teachers, gumamit ng iba't ibang representations para matiyak ninyo na natututo ang mga batang inyong tinuturuan. Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. And your Chef Mads. Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Homework Hotline! Ate Sally, sa school po, nagpa-practice po kami ng subtraction, yung may borrowing. Kapag po nag-subtract po ako, lagi po akong may nakakalimutang gawin. Ayun po, mali po ang sagot ko. Paano po ba mag-subtract sa number na marami po ang zeros? Hi, Ann! Welcome to Homework Hotline! Ang tanong mo ay kung papaano magiging mas madali ang subtraction with zeros. Kasi ang subtraction with zeros ay gumagamit ng regrouping o borrowing. Medyo nakakalito, di ba? Pero tuturuan kita ng mas madaling paraan para magawa ito. Ann, ang gawin muna natin ay ang traditional way of solving subtraction with regrouping or borrowing. Halimbawa, ang isosolve mo ay 5,000 minus 1,275. When you're doing it in the traditional way of solving it, kailangan mag-borrow tayo. Sa pagbaborrow, kailangan tandaan mo muna kung ano ang place values. Ang 5,000 ay equivalent sa 5,000s. Ibig sabihin yan, walang hundreds, walang tens, at walang ones. Dahil kailangan mag-subtract ng 5 dito sa 0, ones, wala siyang may papahiram. Kaya kailangan manghiram siya kay tens.
Pero wala pa rin may papahiram si tens. Kaya kailangan manghiram si 1 sa tens kay hundreds. Pero wala pa rin siyang may papahiram eh. Kaya pupunta naman sila kay thousands. Si 5,000 ay maaaring magpahiram sa kanilang tatlo kay ones, tens at hundreds ng 1,000. Ibig sabihin, siya ay magiging 4 na lamang. At ang 1,000 ay hahatiin kay tens, ulit po, pick up. Okay po, ones. Kaya ang 1,000 ay papahiram kay ones, tens at hundreds. Ibig sabihin, si ones ay magiging 10. Si tens naman ay magiging 9. At ang hundreds ay magiging 9 din. Subtract na natin ang 10 minus 5 ay 5. Ang susunod ay 9. 9 minus 7 ay 2. 9 minus 2 ay 7. Ibig sabihin, huli na lang yung thousands place naman. 4 minus 1 ay 3. Ang sagot, 5,000 minus 1,275. Ang sagot ay 3,725. Paano ang mas madaling paraan para gawin ito? Ganito ang gagawin naman natin. Sulat natin ulit ang ating problem sa kabilang side. 5,000 minus 1,275. Pero instead of doing this and also instead of borrowing, ang gagawin natin, tayo ay magsasubtract ng isa sa parehong number. Tayo ay magsasubtract ng isa or let's minus 1 both from the subtrahend and the minuend. Minus 1, minus 1. Ibig sabihin yan an 4,999. Kasi binawasan mo ng isa ang 5,000. Minus, anong mangyayari kay 1,275? Bawasan mo na lang ng isa, 1,274. Ayan. Lalagyan ko ng arrowan para maintindihan mo na yun ang nangyari sa subtrahend at sa minuend. Ito ang nangyari sa kanya at ito naman ang nangyari sa kanya pagkatapos mong bawasan ng isa. Yan, mag-subtract na tayo, Ann. Diba mas madali kasi hindi ka na magbaborrow at hindi ka na malilito. 9 minus 4 ay 5. 9 minus 7 ay 2. 9 minus 2 ay 7. At 4 minus 1 ay 3. Ayan, Ann. Natutunan mo na ang mas madaling paraan kapag ikaw ay nagsasubtract ng number na mayroong zeros at ito ay ginagamitan ng regrouping or borrowing. Sana nakatulong ako sa iyo. Paalam! We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Tandaan, kapag tayo ay nag-aaral, dapat tatandaan muna natin kung ano ang dapat nasa isip natin. Pwede tayong gumamit ng tinatawag na thought bubble. Sa pagsisimula ng inyong pag-aaral o pagre-review, isipin niyo muna kung ano ang dapat nasa loob ng thought bubble. Sa araw na ito, kami ay nag-aaral ni Crystal ng math. At alam niyo ba, ang lesson namin sa araw na ito ay tungkol sa counting numbers. At mayroong iba't ibang paraan kaming ginawa ni Crystal. Ang ginawa namin sa aming pag-aaral ng math, gumamit kami ng iba't ibang representations. Ito ay ang sumusunod: concrete, pictorial, at symbolic.
Ang concrete ay tumutukoy sa real objects. Ang pictorial ay tumutukoy sa pictures or drawings. At ang panghuli ay symbolic. Tumutukoy ito sa letters, numbers, at words. Para sa mga teachers at mga parents out there, tandaan ninyo, hindi lahat ng bata ay natututo sa iisang paraan lamang. Kaya mahalaga na alam natin kung paano sila mag-isip. Upang sa gayon, mas malalaman natin kung paano natin sila tuturuan. Crystal, tapos na tayo, di ba? Nakapag-review na tayo ng counting. Okay po. Sige. At titingnan natin itong ginawa nating poster. Di ba po? Ako nang magbabasa ha, tas mamaya, pagkatapos kong basahin, uulitin mo yung binasa ko. Okay po? We learn best by using 3 different representations. Ang una ay concrete or real objects. Second ay pictures. Tinatawag rin natin ito na pictorial. At ang panghuli ay symbols or symbolic. Pwedeng itong numbers, letters, o words. Okay? Okay po. Sige, mag-review tayo ulit ng counting numbers. Pero bago yon, tatanungin muna kita. Ano ang nasa thought bubble mo? Math. Math pa rin. Very good. Dapat hanggang matapos ang lesson, dapat ang iniisip lang ay yung math o yung lesson. Okay po? Ayan. Ayan. Simulan natin sa concrete. Sige nga, halimbawa, ang gusto ko pag-usapan natin ay number. Ang pag-usapan natin ay number 3. Anong nilagay natin dito? Anong shape? 3 what? 3 boxes. Ulit po. 3 boxes. 3 boxes. Pwede rin yan na 3. Anong shape? Circle or squares? Squares. Squares. 3 squares. Pag totoong objects, real objects, pwede po yan na boxes, pwedeng squares, pwedeng pens, ano pa? Ano pa po? Pwedeng fingers. Okay. Ang next ay pictures. Nag-drawing tayo. Anong dinrawing mo? Flower. Flowers. Ilang flowers yung dinrawing mo? 3. 3 flowers. Very good. And last, anong number ito? 3. 3. This is the number 3. And this is the word 3. Okay. The word 3 is made up of letters. Can we spell? Spell nga natin, Crystal. T-H-R-E-E. Very good. Very good, Crystal. Let's count use our fingers. Let's count 1 to 3. 1, 2, 3. Very good. Pag nag-aral tayo ng ibang numbers, ganun din gagawin natin. Gagamit muna tayo ng real objects. Pagkatapos, gagamit tayo ng pictures. Pagkatapos, gagamit tayo ng symbols. Alam mo ba kung ano pa yung paraan para matandaan mo yung numbers? Gusto mo pong malaman? Pag pumunta kayo ni Mama sa market, dapat ang gagawin nyo, magbibilang kayo. Halimbawa, ano makikita sa market, sa palengke? Makakita ka ba doon ng tomatoes? Alam mo yung kamatis? O, sasabihin sa'yo ni Mama, sasabihin mo, Crystal, kuha ka nga ng 3 tomatoes. Kuha ka ng 3 kamatis. O, paano ka magbibilang? Pakita mo sa akin. 1, 2, 3. Ganon ha, ganon ang gagawin ninyo. Sasabihin ko yun kay Mama para mag-practice kayo ng counting. Okay? Good job, Crystal. Mga bata, mga magulang, at mga teachers, kung mayroon kayong tanong or suggestions or homework na gusto nyong tulungan namin kayo, lalo na sa aming homework hotline, ipadala nyo lang ang inyong mga tanong sa aming email address. That's net25kids@gmail.com. At i-follow nyo rin kami sa Twitter at Instagram. Hanapin nyo lang ang Net25Kids. Like and share our Facebook page. That's facebook.com/net25kids. Mga bata, Crystal, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework!